Trump mga kapatid binomba ang isang underground facility dito sa Strait of Hormuz. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ang ilang mga bansa naman sa Middle East tulad ng United Arab Emirates, Saudi Arabia at Bahrain ay hinikayat ang administrasyong Trump na tapusin na ang Iran dahil naniniwala silang banta ang Iran dahil sa ginawang pagdamay ng Iran sa kanilang mga bansa. Dati nang sinabi ng UAE na gusto nitong sumali sa gyera upang gumanti sa ginawa ng Iran pero hindi ata ito aprobado ni Trump. Sa isang interview naman sa Kuwait ay tinanong ang isang opisyal kung sino ang mas nagbabanta sa Kuwait, Israel ba o Iran. Ang kanyang malinaw na sagot ay Iran. Anya, binobomba ng rehimeng Iranian ang mga karatig bansa nito at tinatarget ang mga sibilyang infrastruktura. Pinapalala ang karahasan at kawalang tatag at inaarmasan ng mga teroristang proxy sa buong rehiyon. اليوم من هو الأخطر على العالم So ito mismo yung interview العربي إسرائيل أو to the Arab world. Basahin natin mga tol ha. إيران Israel o Iran. Sabi niya Iran. Iran sabi niya ganun. Sa ng mga teroristang proxy sa buong rehiyon. اليوم من هو الأخطر على العالم Who is more dangerous to the Arab world? Yun ang sabi ng interviewer. Sino ang mas delikado para sa Arab world? Israel o Iran? العربي إسرائيل أو إيران إيران أخطر من إسرائيل More dangerous than Israel? Yes, نعم sabing ganun. إيران في أفريقيا، إيران في لبنان، إيران كانت في سوريا وقتلوا الناس وقتلوا الأطفال. إحنا إيران جيرانهم صواريخهم طاحت علينا. شفت صواريخ إسرائيلية طاحت علينا؟ لم نشاهد صواريخ إسرائيلية طاحت علينا. إحنا اللي ضربنا إيران، اللي تجسس علينا وضرب ناقلاتنا إيران، الذي عمل خلايا تجسس وخلية العبد لإيران، الذي فجر المقاهي الشعبية عندنا في الثمانينات جماعات تابعة لإيران. إيران تقول أنها سوف تسترد الإمبراطورية الفارسية. Samantala, Hindi sa akin galing yun mga tol ha. Pinanood lang natin kung ano yung sinabi mismo nun. Mga tol. labis na sumama naman ang loob ni Trump sa ilang mga bansa na miyembro ng NATO matapos siyang tanggihan ng ilang mga kaalyado nito na magpadala ng mga barkong mag-escort sa mga oil tanker na tatawid sa Strait of Hormuz. Ang NATO o North Atlantic Treaty Organization ay itinatag upang magsanib puwersa kapag mayroong umatake sa kanila. Yun lang, magsanib puwersa, sabing ganun. Pero dito mga tol, is parang nasubukan ni Trump kung ano yung uri ng pagsasanib puwersa na hinahanap niya mga tol. Tunayan, Amerika ang may pinakamalaking defense spending sa NATO na nagkakahalaga ng 997 billion US dollars. Sobrang laki nito. Grabe, sobrang laki nga naman talaga. Kung ikukumpara sa Germany, United Kingdom, France at Poland. Wala pa sa kalingkingan, tingnan mo hindi nga lang umabot ng 100 billion, di ba? Germany 93.7, pinakamataas na yon, second. Pero ang Iran, ang United States 997. Mas mataas pa ngayon dun sa 97 tapos may 900 pa. Inito kung ikukumpara sa Germany, United Kingdom, France at Poland. Ang Amerika ay marami ding base militar sa Europa para sa kanilang seguridad. Nagalit naman ang NATO chief na si Mark Rutte dahil sa pagtanggi ng ilang European at sinabing kung wala ang Amerika ay wala silang kakayahang depensahan ng kanilang bansa. So when President Trump is doing good stuff, I will praise him. And I don't mind him publishing text messages. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. And the US is not only in NATO to prevent a mistake after the First World War, not to re-engage with Europe. And then again, the long arm of history reaching out to the US again in the Second World War, as Churchill famously said in his speech in 1941 in the US Congress. They are also in NATO because for the US to stay safe, and by the way, Arctic region is evidence here, they need a secure Arctic, they need a secure Euro-Atlantic, and they also need to secure Europe. So the US has every interest in NATO as much as Canada and the European NATO allies. But for Europe, if you really want to go it alone, and those of you who are planning for that, forget that you can ever get there with 5%. It will be 10%. You have to build up your own nuclear capability. That costs
billions and billions of euros. You will lose then, in that scenario, you would lose the ultimate guarantor of our freedom, which is the US nuclear umbrella. Good luck. Isa sa mga Good luck. miyembro ng NATO na mabilis na tumugon sa kahilingan ni Trump ay ang Estonia at sinabing magpapadala ito ng mga barko sa Strait of Hormuz para i-escort ang mga sibilyang oil tanker na natatawid. At So meron palang tumugon, etong Estonia, no? Sila yung tumugon doon sa panawagan ni Trump. bago pa man ang hiling ni Trump ay nauna na ding nagpahayag ang Romania na aprobado ang hiling ni Trump Sa pa to, Romania. na gamitin ang 5 runway nito upang maglunsad ng mga bombers at fighter jets na aatake sa Iran. Oh. Matagal nang pinoprotektahan ng Amerika ang Europa. Marami rin itong mga warship na nagpapatrolya upang matiyak ang seguridad ng mga bansa dahil naniniwala ang European na banta sa kanilang seguridad ang Russia. Pero in fairness mga kapatid, actually mga tol, hindi ganun ka-importante sa Amerika itong Strait of Hormuz dahil 5% nga lang ng langis nila ang nanggagaling dyan. Hindi naman ibig sabihin na hindi talaga importante. Importante sa kanila yan mga kapatid dahil bilang protection na rin mga kapatid sa pandaigdigan kasi nga 20% mga kapatid ng langis ng buong mundo is dito nanggagaling. So kahit papano may interest doon ang US pero hindi dahil doon nanggagaling yung langis nila Ibang bagay mga kapatid. Pero dahil nga dito sa nangyayaring gera ngayon is naghigpit dyan sa Strait of Hormuz at nararanasan ngayon ng buong daigdig, 'di ba? Dito pa nga lang sa Pilipinas, alam natin kung anong pakiramdam ngayon 'Di ba? Pero alam ko naman malalagpasan din natin lahat 'to. Actually, mas matindi pa nga nung COVID Sa totoo lang, mas mahirap ka nga nung pandemya pero nalagpasan naman nating lahat 'to. So ngayon, kapit-kapit lang talaga mga tol. Matatapos din 'yan. Amerika din ang pinakamakapangyarihang miyembro ng NATO at sa katunayan kahit magsanib puwersa ang mga bansa sa Europa upang labanan ng Amerika ay hindi pa rin nila kakayanin ng Amerika dahil sa lakas ng militar nito. 997 billion ba naman ng budget Kasunod niyan, agad namang naglabas ng pahayag ang European Foreign Policy Chief na si Kaja Kallas at sinabing hindi daw nila laban yan at isa pa ay wala umano silang barko na may kakayahang mag-escort sa Strait of Hormuz. This is not Europe's war, and this situation in the region. We have the Operation Aspides, as I said, in the Red Sea. The discussion was that it should be strengthened because it doesn't have too many naval assets. It should have more, but the discussion on whether we are also extending this mandate to cover the Strait of Hormuz to go north from the Muscat line, there was no appetite from the member states to do that. As I said, this is nobody wants to go actively in this war, and of course everybody is concerned what will be the outcome. Samantala, kinumpirma naman ng US Central Command na binomba nila ang isang kabundukan sa Strait of Hormuz at winasak ang isang malaking underground facilities ng Iran. Isang underground facilities ng Iran. Dito mismo sa may Strait of Hormuz mga tol, ang binomba ng Amerika. Na naglalaman umano ng mga missiles at konektado sa pag-target sa mga barko sa Strait of Hormuz. Ayon sa report, gumamit ang Amerika ng multiple 5,000 pounds depenetrator bunker buster upang wasakin ang buong pasilidad sa ilalim ng lupa. Operation Day Day 18 ng Epic Fury. Stand by for work from the commanding officer. Great out here today so far. Super happy about 46 feet. So nandirito mga kapatid ang aircraft carrier ng Amerika at buhay na buhay pa rin at buong buo pa rin at nag-ooperate. No, at ito'y taliwas doon sa mga kumakalat na balita mga kapatid na nire-report din ng mga social media. Hindi ko alam kung sino yung mga yon, pero sinasabi nilang tinamaan daw ng Iranian drone
o Iran missile etong mga aircraft carrier ng Amerika at sabog na daw. Pero dito mga tol, sa Operation Epic Fury Day 18 is buhay na buhay pa rin sila mga kapatid, no? At operational pa rin. Ngayon, dito nga sa pagbomba ng Amerika gamit ng 5 pounds na missile is tinamaan etong underground missile bunker o underground facility ng Iran. Ito ba'y maaapektuhan mga tol yung control ng Iran dito sa paghihigpit dito sa Strait of Hormuz mga tol. Anong sa tingin ninyo? Anong masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba.